Topic today is about the last elections, no? Where the ACM, the automatic counting machine, played a very big role. No? And I don't know whether the ACM is a good service or a disservice. So we will know today. So we have with us, of course, our panel is led by former Secretary, former Presidential Assistant to the President, Director Veriga. And of course, you've not heard the last name, okay? The name, please. And of course, we also have with us the following. I don't know, they're here now. Please. We have General Felizardo Sutoy, retired. General Romeo Pokis, retired. General Carlos Kita, retired. Colonel Ray Valeros, retired. Colonel Segundo Medlan, retired. Attorney Doy Ringas, Attorney Melchor Damos, and VM Attorney Harold Espicio. Of course, led by our dear brother, Chairman Director Veriga of MNSA. He has a master's degree in National Security Administration. Okay, my name is Walter Tejo, and welcome to our court today. So, may possibility ba na mabilang ulit at malaman kung sino talaga nanalo for the next, at least within the next years, may makakaupo ka rin. Pangalawa, ano kaya magagawa ng bagong kongreso? Yung Congress, President Congress, with regards to this. Yun po. Please. Yung first question ay, ano? Yes. Sinabi, 3 days ago sinabi ni Commissioner Ray Bulay, dinilit na daw yung files. Pati i-delete na lang, i-delete. Pero may backup yun. Hindi totoo yun. Under the law, 6 months from elections, from May 12, magbilang kayo ng 6 months, hindi dapat dinidelete yun. Yung iba doon na-transmit na eh. And under the law, isa sa mga recipient ng transmission ay kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siguro may member dito ng KBP. Yes. So, hindi nyo kailangan humingi o mag-ask permission sa COMELEC na bumitaw sa non-disclosure agreement. Kasi may yung watchdogs like PPCRB na nakapirma sila sa non-disclosure agreement. Yung PPCRB na hindi naman nakasulat sa batas yan eh. Ang nakasulat sa batas ng Public Act 9369, isa sa mga recipient ay KBP. So that data transmitted to the KBP belongs to KBP. That's by law. Nakasulat doon. Kahit nakapirma sila sa non-disclosure agreement. Karapatan ninyo yun. Karapagin nyo yung KBP. That's yours. That data is yours. Nasend na yun. So, early transmission yun. Hindi kasama sa mga sa mga na-alter. Actually, 5 times na na-alter yung transmissions from 7 of May 12 until nung dinulkar nila yung ating whistleblower dito na si ating bagong bayani, si Harold, idol ko tayo, alam mo. May 1 minute extension lang to your question. Yung sinasabing tinatamper yung software from version 3.4 to 3.5, ginagawa na nung araw ng Smartmatic yun, kahit noong 2013 elections, wherein senatorial candidate ito si Greco, one of the victims. 2013 pa lang, bibiktima ito eh. So that answers the question. Pwede yung data na still very much alive and we can still pursue that data. The second question is, ano magagawa ng Congress? Unang-una, sa topic na ngayon, election na revolution, magkakaroon ng election doon eh. Habang nagre-revolution tayo, magkakaroon sila ng election doon for the speaker. Right now, just yesterday, nagkakagulo na ito. Sa magpili ng speaker, crucial yun ha. Tapos, yung electoral committee, meron sa Kongreso na tinatawag na Committee on Suffrage. Sana yung mapunta doon sa Committee on Suffrage ay isang malinis na congressional representative. At doon tayo magpa-file ng ating mga follow-ups para i-pursue itong yung katanungan ni Sir Rod. Mamaya na mahaba. Si Attorney Doy, Siguro,
Ako po si Atty. Mga kaibigan. Ako ay nagsama kami ng Atty. sa One Vote Movement noong 2010. Kailangan po namin sa Citizens Army po. Kaya naniwala kami maayos yung ating pumunahon sa eleksyon. Kaya pa man, hindi namin na-approve yung aming noon. Kaya tayo kasama naman kami ni Greco sa Padaman, sa Pilap, yung Port Ballot kaya yung Belica Ulit. Nag-asama ko, kahit na sa umpisa, pero talagang kalobal pa noon, nag-asama ko. Pangatlo, sinubok natin tumarap sa gobyerno at tulong ko bago na isa rin. Ngunit, pakinggan ko lang, ipupot ko lang si Jack Maawatan. Sandi lang po. Dito sa mundo, mapangin lang ang ustisya paano maagitan. Iyon na yung blog na inaasahan, di ka man napakinggan. Agad-agad ka papatawan, kanyang ba ang kalakaran. Tunay na hindi maintindihan ng iba ang panindigan, ang batas walang kinikilingan, ay apo kita mawatan. Tayo lahat may sinumpaan, sa ligang batas ay paglaban, alituntunin ay sa kuparan, dapat sundin ang puso't isipan. Tinupad ayon sa katotohanan ang atas ng buong katapatan. Tunay na di maintindihan. Itong mga ibang nahilang, mali na nga pinagpipilitan ay ako, Jack Maawatan. Kapag hindi kayang ulitan ang gusto ng maling paraan, mananakot at kakasuhan, kawanin may paninindigan. Itong mga salo sa lipunan dapat malaman ng taong bayan. Tunay na di maintindihan, ba't sila nagkakaganyan? Dahil ba pera-pera lang, ay ako, Jack Maawatan. Sabi ng banal na kasulatan, papalayain ka ng katotohanan. Manalig dahil sa kalaunan, pangalan na kanilang nariyakan, Panginoon, ganap na lilinisan, ito ang dapat panghawakan. Waling gawain ay binabalikan sa taktang araw, huhusgahan. Doon sa apoy na dagat-dagatan, sila naman ngayon sa siyo, Jack Maawatan. So, ang panawagan po, sabi na nila ni Chairman Greco, ating palit kami ngayon, ang sinasaad sa ating konstitusyon. Doon sa konstitusyon naman tayo, yung noong 1896, yung katipunan ng Itinaliya, meron tinatawag na kartilya, kasi pakitla ng Justice Pasio at kanila Emilio Jacinto, na ang tanging mga pagpapaisa sa atin bilang isang bayan ay yung ating Code of Conduct. Ano ba tayo bilang mga Pilipino? Tayo din ang pagkapwa, tayo ay bayanihan na ginagawa. No? So yun lang, kaya nagkaroon ng kartilya. Pero nangyari nun, no? Ang nangyari nun, pagkatapos nung gusto na yung revolusyon, na isang tabi na yung kartilya, nag-recruit, ano nangyari? No? Alam niyo na, uhusgahan na. Yung nangyari sa Tejeros, parang multo pabalik-balik. Ano yung sinasabi ko sa Tejeros na nangyari? Multo pabalik-balik na dahilan kung tayo kaya nandito tayo dahil sa yung pa rin ang problema natin. No? Yung nangyari kay Andres Provacional. Ngayon, noong 1986, mayroon milagro nangyari. No? At meron siguro yung stopping of the pamigay na lang itong para ma-short tayo. Ang sinasabi ng ating Code of Conduct, sabi dyan, meron tayong tipanan bawat mga Pilipino. No? Kasi sabi natin, we the sovereign Filipino people. No? Tapos deploying the aid of mighty God, the Almighty God, ibig sabihin, tipan natin, hindi lang para sa atin, kundi pati sa Diyos. No? At ano yun, no? In order to build a just and humane society, makatarungan ba at makatao ba ang ating lipunan ngayon?
Ngayon, and so on and so forth, no? Yung susunod doon, yung tungkol sa demokrasya. No? Pero meron tayong bawat Pilipino na responsibilidad. Ano yun? Ang mabuhay ayon sa rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Sino ba yung truth? Sino ba yung babalik para huskahan ang nagiging natin? Who will free us from the bondage of sin? Sino ba yung love? Sino ba yung true sabi ng equality? Sino ba ang Prince of Peace? Hindi ba si Cristo, si Christ? Kaya, regime of Christ and rule of law, yan ang code of conduct natin. Regime of Christ, ROC, and rule of law, ROL. Rock and roll tayo. So, yun ang po, Thank you very much. Thank you very much.